From the very beginning kami, desisyon namin ito buo. Lahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin ng sunod araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about isa sa amin, ma'am. Sa pagsisinungaling daw ho ninyo at ang pagdadawit sa kanya dun sa sinasabing $2 million. May gusto ko ba mag-reaction sa inyo, sir? Pangalan ko muna, sir. Yes, sir. Rosford Mopan. Wala naman po kami involved. Sinasabi na ko na na-receive niya yung $2 million. Nasa affidavit naman po. Yun lang po. So kaya niyo sagutin yung ipinay ho niyang complaint na sa inyo. Yes, sir. Hindi ko ba in previous interviews may nabanggit din kayo na tumanggap si Senator Trillanes? Ibang ano naman po yun. Ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na yun? Para medyo klaro po. Magkakaibang araw po ba yung isang araw? Yung alin po? Yung kay Trillanes. Opo, yung iba po yun, yung nagpapalit kami ng tala, pero wala kami sinasabi na na-receive. Then iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay. Hindi kayo yun. Hindi niyo pong sabihin, ibang tao. Kasama po namin. Pero kami po ma'am, namumonitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Aldi, naka-update po yan sa group chat namin. Sige, go ahead, Sir Mike. Oh, please. Yeah. Alam ko kasi na pinayin din ako. Sorry, wait ka po ah. Dito lang ako sa likod. Ali pa rin. Walang mic. Walang mic, boss. Hindi, walang mic. Walang boss. Hindi abot, boss. Okay na ba? Pasok ko sa kanila. Ako kasi, pinailan din ni Sorry guys, sorry. Go ahead, sir, go ahead. nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligot, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Loren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama natin sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman nung sila ay lumabas sa Club Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho na tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong harap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Ay, excuse me. May we get a reaction from the group? Ikaw po, Congressman Defensor, kung kaya niyo po. Kasi meron pong nalabas na isang letter na dininay ng isang active personnel na umano'y signatory doon sa mga members of AFP and PNP doon po sa Baligod 18. Dininay po niya, napanotarize na po niya sa kanyang counsel, sinabing he denied his involvement, his signature doon po sa mismong support ng the group. Any comment po that, sir? Any comment on that? Ako, wala akong nagiging problema dyan. You know, ito yung retired officers that gave their support. Yes. Oh, wala namang But the personnel involved was an active police personnel. an active police. Okay, akong alam doon, walang alam to mga sundalong tutungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pag-reject niya doon o pag sinasabi niya hindi totoo,
wala naman kaming doon, wala naman kaming debate. At naintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na wag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamaan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito na punta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Cortesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Bartex ayun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Thank you. May I ask sila, We need input. Mr. Roseberg, kung pwede lang po, tama po ba? Ay, sino po yung nagsalita kanina? Pasensya na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone, kung sino lang ang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo bang masabi yung exact details ng delivery niyo kay BBM? May nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 maliit lang po yung dinala namin ni Kong Saldi sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Oo, Paway, Paway. Vigan. Alam niyo po kaya yung ganung Pwede po. details? Yung ano po, may lake. Ilan po yung... May ano, boss? Yung may lake. Lake. Sa lake. Ilog. Ilog. Ah, Kaway yata yan. Dito naman Malacanang yun. Sir, ganito. Anong reaction niyo sa kung paano to tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Levy Baligod and sa inyo, dapat tig-iisa ho kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin ito buo. Na ilahat na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin ng sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno, ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to.
Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin ang bawat isa sa amin po. Um,